for Faith book. The book of faith, the Word of God, the Bible. Amen, amen. Sige po, pag-aralan po natin ang Romans chapter 1, verse 1 to 6. Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle and set apart for the gospel of God, the gospel he promised beforehand through his prophets in the Holy Scriptures regarding his Son, who as to his earthly life was descendants of David, and who through the Spirit of holiness was appointed the Son of God, in power by his resurrection from the dead. Jesus Christ our Lord, through him we receive grace and apostleship to call all the Gentiles to the obedience that comes from faith for his name's sake. And you also are among those Gentiles who are called to belong to Jesus Christ. 7. To all in Rome who are loved by God and called to be his holy people. Grace and peace to you from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Amen. Ito pong sulat po ni Pablo ay tumutukoy po ito sa sa mga hentil na binigyan tayo ng pribilehiyo para maging anak ng Diyos o maging po ng nag-iisang bugtong anak. Tayo po ay isinapi, kumbaga inadapt po tayo ng ng ating Panginoon. Simula nung binigay niyo po yung kanyang bugtong anak. Nung binigay niyo po ang kanyang bugtong anak, nakamatay si Jesus, which is ito yung pinagdiriwang ng mundo nitong nakaraan. Namatay siya at muling nabuhay. Pero yung pinagdiriwang po ng mundo, isa po ito yung simbolo. Pero matagal na pong panahon na namatay po si Jesus at muling nabuhay para po sa ating mga kasalanan. Sabi po dito, dahil kay Jesus tayo ay napawalang sala at sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Dahil dito, nagkaroon tayo ng bagong status. From makasalanan, tayo ay naging righteous at tayo ay pinatawag ng ating Panginoon. At siya lamang ang nag-iisang way patungo sa pagpapatawad na ito. Siya lamang ang nag-iisang susi para tayo mapatawad ng Panginoon. At dahil ito sa ating pananampalataya, kung di tayo magkakameron ng pananampalataya sa Panginoon, ay hindi niya tayo makapatawad. At hindi niya tayo mabibigyan ng katuwiran. At hindi niya mag-justify yung mga kasalanan natin. Amen. Ito po yung bagong status po natin. Tayo po ay napatawad ng ating Panginoon. Tayo po ay malinis na. At ang pangalawa po ay new family. Before, syempre, dalawa lang naman po yan. Kung dati po, nung wala ka sa Panginoon, ang pamilya mo ay pamilya nila. Diba? Dalawa lang yan. Ngayon, na nasa Panginoon na tayo, ang pamilya po natin ay pamilya na po ng Diyos. Meron po tayong, dumami na po ang family po natin. Meron na po tayong mga brothers and sisters. Ito po ay sa bago nating simbahan. Simula po nang tayo na magnanampalataya sa ating Panginoon. Dumami po tayo, meron po tayo ng pamilya. Ano po ba yung nasa loob ng isang pamilya? Nandito po yung pagtutulungan, hingi ng advice, if meron po tayong problem. At ang pangatlo po, meron na po tayong future. Before, wala po tayong future. Wala po tayong tinatanaw sa hinaharap. Dahil tayo po ay mga lost. For example po, ako po, talagang sa awa na lang po sa habang ng Diyos, kaya po ako nagkameron ng pangarap. At masasabi ko pong dahil po sa Panginoon talaga, at dahil kaya nagkameron po akong pangarap. Like, kwento ng buhay ko po dati nung wala po akong Panginoon, ay sobrang miserable. Wala po akong pupuntahan, wala akong direksyon. Pero simula nung tinanggap ko ang Panginoon bilang Panginoon sa sarili ko pagligtas, nagkameron po ng direksyon ng aking buhay. At yun po yung patunay na once sa tinanggap mo ang Panginoon, magkakameron ka ng direction. At once sa naniwala ka, at nagkameron ka ng matinding pananampalataya sa Panginoon, magkakameron po tayong direction. Hindi po tayo maliligaw. Ano man ang mangyari. At yun lang po. Maraming salamat po. Magpasalamat po tayo sa Panginoon dahil tayo po binigyan ng isang pagkakataon at binigyan tayo ng susi para po tayo ay makalapit sa Kanya. Ang lang po. Maraming salamat po.